Ayan, good morning guys. Ngayon gagawa tayo ng unicorn team na cake na 8 by 5 na uh, taas niya. So, ngayon, um, maghugas muna tayo ng kamay. Una natin gagawin is ito. Ilalagay tayo ng petraco na petraco gluco syrup. So yung gluco syrup, ito yung ginagawa kong silbing pampatigas ay tigas dito sa cake para hindi siya madulas. Chipon po yung cake natin. So, yung sabihin, chipon, medyo malambot po ang ating cake. So, yan. I-stack na natin yung chipon cake natin. So, hindi po ako naghahati ng cake kapag medyo mataas-taas yung cake kasi mabilis madulas siya. Tsaka ito kasi is chiffon. So tapos dyan tayo ng lagyan na natin ng icing. May naka-ready ako ditong icing. So, may mga nagtatanong sa akin, paano ako napasok dito sa ganitong business. So, natutuwa sila kung paano ako nakakapag gawa ng cake. So, mahirap gumawa ng isang buong cake talaga sa totoo lang. Pero kung wala kang hindi mo passion yung paggagawa ng cake, ay mahihirapan ka talaga. So ako, nakapaggawa na ako ng cake dati. Tapos, nag-aral ako sa TESDA, bread and pastry. So, ngayon, nag-aralan ko siya. Kasi talaga dati, marunong na akong gumawa, pero hindi pa ganun kaganda, hindi pa ganun ka-smooth yung mga gawa ko. So, yan, nag-aral ako. Bago ako napasok dito sa ganitong business, isa akong OFW. 9 years akong nagtrabaho sa Saudi Arabia ng trabaho ko doon is kahero ako sa mga fast food, sa convenience store for almost 9 years. So, bago ko pumasok sa dyan sa ganitong business, OFW ako ng 9 years. So, yon lang ano pala tayo? Dowel. Kailangan natin ng dowel sa cake para tumibay naman yung cake. So, yun. Nagtrabaho sa Saudi 9 years. Kahero.
sa isang fast food or convenience store. Yan. Pero, 'di ba, nung pandemic, ginawa ko na din siyang business. So, yun nga. Nung pandemic kasi, actually galing nga ako ng Middle East noon. So ngayon, pumutok si pandemic. February 2020 ako umuwi dito. Nung pandemic, bakasyon ako. So, hindi na ako pinahalis ng asawa ko papuntang Saudi. Kasi nga, syempre, mahirap. Kasi nga, maraming namamatay na sa Middle East, sa ibang bansa, ganyan. So, may naipon naman kaming pera mag-asawa. So, ang ginawa namin is nagput kami ng business doon sa bahay ng biyanan ko. Put kami ng sari-sari store doon. Yun nga, sari-sari store ang nilagay namin. So, madami akong business na ginagawa or naiisip. Basta, sa totoo lang, basta kayang pagkakitaan, yun, inaano ko talaga, ginagawa ko talaga. Yung pandemic, syempre, hirap tayo, di ba? Sobrang hirap hindi ka talaga madiskarte. Ako, mahihirapan ka talaga. So, yun nga, lagay kami ng asawa ko ng sari-sari store. Nagtinda kami ng gulay. Nagtinda din ako ng halo-halo, fishball, kikiam, nagpapa-order din ako ng mga bilaong pansit, spaghetti, puto, kutsinta. Yan, napa-order ko nun. Halo-halo, ano pa ba? Isaw-isaw, yan. Nag-ano din ako niyan. Lagay din ako ng business niyan. So, talaga, dumiskarte talaga ako nung pandemic. Actually, nung pandemic na talaga, sobrang hirap eh. Kasi nung time na yun, nakaatikha kami ng asawa ko ng kotse. So, kailangan talaga is maging masipag ka nung pandemic. Ayun, tinda pa nga kami ng isda. Tinda kami ng isda. Daling araw, gigising kami para pumunta sa mga supplier ng isda. Kukuha kami doon. Ayan, nagtitinda kami ng isda. Yun. Tapos, nung time na umalis kami sa bahay ng biyanan ko, kasi lumipat kami ng bahay, dito naman ako nagtayo sa harap ng bahay namin. Alam mo, ito lang talaga, ako kasi yung taong pag nakikita kong may opportunity ako na pagkakakitaan, go! Tayo, magpuput tayo talaga ng business dyan. Yun ako eh. So, yun. Tapos, nagkameron ako ng pagkakataon na pumunta ng Korea ng 5 years sa nagiging farmer. Wait lang. Magmi-mix muna tayo ng pink kasi ito eh. Mix muna tayo ng kulay. So yun. Nagtrabaho ako sa Korea ng pagiging farmer. Pero seasonal lang din yun. 5 months akong naging farmer sa Korea. So, yung pagtatrabaho ko sa Korea is
napakaswerte ko do'n kasi, medyo ayos ang kita, ganito. Although napakahirap talaga ng trabaho. So yun, yung pagko-Korea ko is, program siya ng ating, mayor ng agriculture ng Tanawan. So isa ako sa napabilang na mapaalis ng, agriculture ng Tanawan sa ilalim ng proyekto ni Mayor Sani Colliantes. So yun, nakalis ako. Then after nun, ano ba? Ano ba itong pink na to? Ayan, konti. After nun, yun nga, di nakaalis ako, papunta Korea, 5 months ako doon. Nung ako ay naririto na, parang one week pa nga lang akong sa bakasyon eh. May binaba ngayon ang ating lungsod ng Tanawan na makapag-aral ng bread and pastry production NC2 sa mga barangay. So ngayon, isa ako sa napabilang na maging participant sa barangay. So biruin yun, napakaswerte ko. Isa akong swerteng napabilang sa kanila para makapag-aral ng libre. May allowance pa nga yun eh. So yun, nag-aral ako ng NC2 ng bread and pastry. Ayan, nag-aral ako ng NC2 bread and pastry. So natuto ako ngayon na gumawa ng mga pastries, bread. Yan. So nakita ko pwede itong gawin ulit pagkakitaan. So una kong ginawa ng cake is yung biyenan ko, nag-birthday siya. Ginawan ko siya ng cake. Tapos pinost ko siya. So yung nakatikim yung cake na mga bisita is nasarapan naman. So sabi ng asawa ko, bakit hindi ko daw gawing business? Gumawa daw ako ng cake. So ang pangalawa kong pa-order ng cake is anak ng nurse sa Laurel Hospital. So actually may mga gamit ako pero hindi ganun talaga hindi kompleto kasi syempre hindi pa naman ako ganun kagaling gumawa eh. So yun nga, gawa na ako ng cake, pinost ko, tapos tinanong ko, sabi ko ano pong lasa, masarap daw. Ang ginawa ko is chocolate moist. So yung chocolate moist na recipe ko is pinanood ko lang siya sa YouTube, tapos nag-mix lang talaga ako, dagdag bawas, ganyan ang ginawa ko, dagdag bawas, ganyan. So yun, nung nakapag-order ako, pinost ulit siya. So yun, may mga nag-i-inquire na sa akin ng magkano daw yung cake. So hindi syempre nag-costing na ako ng cake. So yun, ang pangalawa kong pa-order, siya pa din, repeat order. Kasi yung unang pa-order is pinakain niya dun sa mga staff dun sa Laurel. So yung pangalawang order ko, ang team naman niya is Naruto with cupcakes. Blowout naman sa mga classmate ng anak niya. So yun, nasarapan din sila.
dun sa ginawa ko. Ginawa ko, tinuloy-tuloy ko na kasi nakita ko ba, may pera dito. Sabi ko, kung matyaga ka lang at may passion mo talagang gumawa ng cake, eh di makakapera ka talaga. Okay, okay dito. So yun nga, ginawa ko na siyang business ng ano, nagawa na talaga ako ng cake. Yun, may mga nag-i-inquire sa akin. Ang ano ko naman, nung mga nag-i-inquire sa akin, ano nga ako sabihin natin, sige, madiskarte ako talaga. Madiskarteng tao. So, ngayon, nag-ano ako, po-order na ako. Lakas loob talaga. Yun, isa pa din sa ano kung mahina ang loob nyo talaga, ako, hirap. Hindi kayo makakapag-order. Lakas ang loob ko kahit wala akong gamit. So, tanong-tanong ako sa mga ka-baker ko kung anong gagawin, ganito, ganyan. Awa naman ng Diyos, maganda naman siya yung kinalalabasan niya. Awa naman ng Diyos is maganda yung kinalalabasan niya. So, yun. Nagsimula na yung ano, paggawa ko ng cake. Tapos, lahat puro palabas kami nung misis ko kasi nagagawa ko ng pastries. Nadadala ko sa kanila sa office. Tapos pinatitikin ko sa mga sa mga ka-office niya. Kung anong lasa, ganito, ganyan. So nasasarapan naman sila sa ginagawa ko. So yun. Adi nga. Ano lang ako, more on social media. Doon lang talaga ako nagpo-post, yun. Hanggang sa marami na talagang nag-i-inquire o baka kaya mong gawin to, ganyan, ganito. Yun, doon nagsimula yung pagiging baker ko. Madami akong pinasok na trabaho, dami talaga. So, ang ano ko lang sa inyo is kung talagang gusto niyo yung ginagawa niyo, ano lang, subok lang kayo. Yun. Pero, actually, makikita mo nga yung cake. So, nung una talaga, hirap. Nagagawa ko ng cake is more than 2 to 3 hours. Ang hirap magpakinis, ganito, parang hindi ka satisfied yung pagde-design. Ayun, thank you YouTube. Nalaga kasi thank you YouTube ang ginagawa ko. O, diba? Pero ayos. Nakakapag-ano tayo. Tapos yung mga yung mga cake na in-order sa akin, ang ginagawa ko naman is binibili ko siya ng mga paunti-unti na gamit. Kasi ito lang, hirap talaga nung wala kang gamit sa paggamit ng cake. Yun, unti-unti akong bumibili ng gamit para hindi ako nahihirapan na gumawa ng cake. Itong turntable, yan, binili ng asawa ko yan. Yung itong stand mixer, binili ng asawa ko. So, nagpapasalamat din ako sa asawa ko kasi lahat ng mga ginagawa ko is suportado naman niya. Sinusuportahan niya ako. Daddy, gawa ka ng ganito. Yan, sinasabi niya sa akin yun. Pinalalakas niya yung loob ko. Na Daddy, gawa ka ng ganito. Benta natin. Yan. Tapos, nung syempre, nakapagpagawa na ako, na ako ng cake. Sumubok ako ng mga pastries. Yun nga, pinatitikim nga ng asawa ko doon sa kanila. So, ngayon, naisipan ko is magbenta na rin sa office nila ng mga pastries. Gumagawa ko ng lemon tart, cream puff, mga tinapay, kahit basta kung anong na kaya kong ibenta ko talaga. Tayo kailangan talaga hanggat kaya mong kumita, gagawin ko yan talaga.
Ganun ako. Ako. Hindi tayo satisfied sa aming cake. Wait lang. Pangit. Yan, tulad dito, okay no. Gawa ko ng ganito. Hindi ako satisfied. So, ulitin ko, yung white ulit yan. So, yun nga. Yun yung naging ano ko. Ito naman siya masasabing dito na ako mag-stay sa paggagawa nito. Pero, masaya ako dito eh. Masaya ako pag nakakatapos ako. Actually talaga alam nyo pag nakakagawa kayo ng cake tapos nakikita niyo yung resulta, nakakatuwa talaga. Tutuwa kayo sa resulta na ako talaga actually wala naman talaga akong hindi naman talaga ako ako sa sarili ko hindi ko masasabing magaling na akong gumawa ng cake ha, pero kaya kong makipagsabayan. Di ba? Makikipagsabayan tayo sa ibang mga baker na yung pa-order. Kaya kong makipagsabayan sa kanila. Tapos ako, post lang ako ng post. Yun, hanggang sa may mga nagtatanong, gumawa na ako ng page ng aming para yan, doon sila nag-i-inquire. Pero minsan sa Facebook ko pa rin sila nag-i-inquire. So, yun nga. Yung page ko is Bake and Slice. Bakit bake and slice? Kasi nagbe-bake ako tapos yun nga slice means ito nga sa cake, di ba? Yung slice na. So yun, thesis ko yung nag-isip nun ng bake and slice na pangalan ng aming business, di ba? Kung madiskarte ka lang talaga, nako, magagawa mo lahat ng gusto mo. Itong yung mga tinuyok ng business, fishball, kikiam, sari-sari store, tindahan ng gulay, isdaan. Ako, doon ko lahat kinukuha yung mga bills namin, pambayad ng mga bills. Doon talaga lahat. Pambayad ng aming kotse, doon ko lang talaga din kinuha. Pero yung kotse nga namin is nakapagpunta kami ng maliit na sasakyan, which is yung Wigo na ginagamit namin ngayon sa pag-deliver. Siya monthly 14K, tapos nabayaran ko nga lang siya binayaran ko siya nung nasa Saudi ako ng 2 years lang. 3 years dito ko talaga ginapang ko talaga siya dito sa sa pagtitinda ng kung ano-ano. Talagang walang imposible basta gusto mo yung ginagawa mo. Wala talagang imposible. Kaya kikita ka at kikita basta madiskarte ka lang sa yung sarili, kikita ka talaga, diba? Tingnan nyo ako. Sige, bigyan natin ng example yung sarili ko kasi yun, sige, sabihin natin maraming sasabi sa akin, maraming nga natutuwa sa akin na nagagawa ko dito ng cake. Natutuwa sila, madiskarte daw ako. Sige, sabihin natin madiskarte ako, pero wala ito tayo narito tayo sa gantong larangan, kaya natin tama.
ano nyo lang, ah, ano nyo lang sarili nyo na, gawa lang kayo. Ba? Pag ano nyo lang talaga, kaya nyo yan. Ako, nagsimula din ako sa ganito. Hirap. Basta gusto mo lang talaga yung ginagawa mo, magagawa mo. Walang imposible na magawa mo rin yung ginagawa ko tulad ng ginagawa ko. Yan. So, ito yung ating vanilla chiffon na unicorn team. Light lang yung pagkapinta na ginawa ko. So, yan. Mamaya ko na siya lalagyan ng design. Papakita ko sa inyo mamaya. So, yun. Para lilinisin muna natin. So yun, maraming salamat sa inyo, sa lahat po ng nagtiwala sa akin at magtitiwala at susuporta sa aking business. Yan, i-like nyo lang po ang aking page ng Bake and Slice at yun po, or sa Facebook account ko, Joseph Manalo. Yan, i-add nyo po ako doon. Makikita nyo po doon yung mga nagawa ko na from kauna-unahang takes ko hanggang sa ngayon po. Yan, makikita nyo doon sa page na yon kung gaano yung nag-i-improve yung paggagawa ko ng takes. So, yon, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, lalo na sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, na patuloy na sumusuporta po sa akin. Maraming salamat po. At thank you kay Lord na binigay niya itong talento sa akin na nagagamit ko para sa aking pang-araw-araw na gastusin. Laking tulong talaga to at sobra akong nagpapasalamat sa mga taong nagbigay ng oportunidad sa akin na ito nga, gumawa ng gantong mga cakes. Yon, sobra po ako nagpapasalamat sa inyo at sa tiwala na ibinibigay nyo. Sobrang thank you po talaga. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye po.